Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Manila Times June 10, 2025, sinulat ni Red Mendoza. Tungkol ito sa Publicos Asia Survey, second quarter survey, tinawag nilang pahayag. Survey conducted from June 27 to June 30 with 1,500 respondents. So, dito natin makikita yung approval and disapproval ratings ng mga top government officials. Isa po itong Publicos Asia na pinapaniwalaan ko. Mga credible surveys ito. Publicos Asia, Pulse Asia, SWS at saka WR numero. Ang mga survey na alanganin po para sa akin ay yung Okta Research at saka Tangerine. Okay, so ito ang may pinakamataas na approval rating, walang iba, si BP Sara pa rin. 36% approval rating ni BP Sara. Si PBBM 25% lang ang kanyang approval rating. Si Senate President Escudero is 28%. Ang pinakamababa, kawawang kawawa, si Speaker Martin Romualdez, 15% lang ang kanyang approval rating. Ngayon, punta tayo sa disapproval. Ang disapproval rating ni PBBM is 47%. Ang disapproval rating ni BP Sara is 42%. Si Senator Escudero is 35%. And si Martin Romualdez 52%. So, dito mo makikita sa top 4 government officials, talaga ang pinaka ayaw ng mga tao ay walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Halos sa lahat ng surveys nitong credible survey groups, yung pinangalanan ko kanina, palaging nasa kolelat si Speaker Martin Romualdez. Mataas lang ang rating ni Speaker Romualdez kung Tangerine at saka Okta Research ang mag-conduct ng survey. Anyway, pabayaan na lang natin. And by the way, itong Publicos Asia survey nito is non-commission. Yun po ang bantayan natin sa mga survey. Kung non-commission, walang nagbayad, so most likely objective or fair, kasi walang nagbayad eh. Kaya lang once na commission survey may nagbayad, langanin na yan. Okay, so ang most pressing issues ng mga respondents, ano yung pinaka gusto nila na aksyonan ng gobyernong ito? Okay, as usual, ang most pressing issue ng mga Pilipino is corruption. Sunod ang economy, sunod ang inflation. Halos sa lahat ng surveys din yan ang lumalabas. SWS man yan, Pulse Asia or WR numero, number 1 talaga ang corruption problema ng ating bansa. Kaya better late than never, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, the biggest business group in the Philippines, nagsalita na grabe, talamak ang corruption sa bansa at ang source ng corruption ay yung 2025 national budget. Grabe. Mabuti na lang at merong Congressman Sidro Ungap na nag-expose yung blank items sa BICAM report ng 2025 budget, kaya nabuking sila. Ngayon,
Ang daming naisampang kaso sa Supreme Court, parang wala naman, tumahimik na. Nawala na yung mga oral arguments. So, halos 90% na sa 2025 budget ang na-release. So, wala na. Kahit ano pang decision ng Supreme Court sa mga petition na isampa sa kanila, na-release ng budget. Oh. Kagaya nung PhilHealth. Yun. Napakaganda ang ginawa ng Supreme Court noong una. Nakatatlong beses silang nag-oral arguments at ang lumalabas hindi nga maganda yung ginawa ng executive, yung pag-transfer ng PhilHealth funds, at umamin na si Finance Secretary Recto na kung sakali mang mag-utos ang Korte Suprema na ibalik yung 60 billion ay babalik daw, kaya lang ipapasa nila sa atin excuse me, isasama nila sa 2026 budget. O di, para tayong ginisa sa sariling mantika. Nawalan na tayo ng pondo kasi contribution natin yun. Galing sa atin yun. Tapos mamaya ginamit sa National Treasury kung saan-saan ginamit. Grabe. So, yun na po ang most pressing issue, corruption, economy, and inflation. Okay, balik tayo sa mga ratings. So, paano yan? Yung nag-aambisyon na magpresidente, pinakamababang approval rating, i-connect natin sa presidential survey, yung pinaka-latest, 6% lang ang rating ni Speaker Martin Romualdez compared mo kay BP Sara na 35%. So, paano ngayon mananalo? The only way, style Leyte, yung first district na disqualified lahat ang mga kalaban, kaya automatic panalo. So, sabi nga ni Senator Zubiri, gusto nilang tanggalin sa pwesto through impeachment si BP Sara. Tinawag niyang witch hunt. Witch hunt daw ang impeachment para matanggal yung malakas na kalaban nila sa 2028. But hindi sila magtatagumpay kasi panalo na si BP Sara sa impeachment case na yan.